Welcome po sa programang Unlearn Error, Spread the Truth, a series of systematic theology with a purpose and prayer that we may be equipped as Christians with essential apostolic doctrines, with a purpose and prayer that we may learn, we may unlearn humanistic views and defend biblical view, and with the purpose of and prayer that we may spread the truth to God's faithful sheep after we have learned the doctrine. Bible Doctrine 18 na po tayo mga ka-truth seeker. How does Paul's teaching in Romans 9 align with God the Father's role in salvation? Paano po ba tumutugma, sumasang-ayon ang Romans 9 sa trabaho ng Ama ng kanyang pagliligtas sa mga makasalanan? Maganda po ang ating i-discuss. Ano po ang inaasahan nating matutunan sa Bible Doctrine 18? Number 1. Paano nagpi-fit in o sumasang-ayon, tumutugma, umaakma ang role ng Ama sa Romans 8:28 hanggang Romans 11:36 sa analogy ng pater at clay o gospel of sovereign grace na nasa Romans 9. Number 2, paano dinakila, ipinagbunyi ni Pablo ang electing love ng Ama. And number 3, kung hindi pala automatically hindi pala tayo hinirang at hindi pala automatically maliligtas ang mga Hudyo, yung mga Hudyo bilang isang nasyon o bansa na pinili. Ibig po bang sabihin, nagbago ng plano ang Diyos? Number 4, ano ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 18? Recall po tayo ng ating napag-aralan sa Bible Doctrine 17. Napag-aralan natin sa Bible Doctrine 17 kung paano nag-fit in, sumasang-ayon, tumutugma, umaakma ang Romans 9 sa kabuuan ng Book of Romans 1 hanggang Book of Romans 16. At nakita natin ang Gospel of God, Gospel of Christ, at pagdating sa Romans 9, itong Gospel of God, Gospel of Christ, Gospel of Grace ay tinawag na Gospel of Sovereign Grace. Idineklara ng Romans na ang sangkatauhan ay sinners under condemnation. Sino itong sinners under condemnation? Ipinalawanag ng Romans 9 na ang sinners na ito ay ang elect at non-elect sinners. At itinuro rin ng libro ng Romans na ililigtas ng Diyos ang sinners. At pagdating sa Romans 9, sino itong sinners na ililigtas ng Diyos? Nilinaw sa Romans 9. Na ang sinners na nililigtas ay mga elect sinners, hindi non-elect sinners. Kapag ikinumpara, iniugnay natin ang Romans 9 at Romans 2, ay mas maunawaan natin na hindi lamang bilang hinirang na bansa ng Israel. Ulitin natin, kung ikukumpara o iugnay natin ang Romans 9 at saka Romans 2, ay mas maunawaan natin na hindi lamang bilang hinirang na bansa ng Israel o ang Israel ay hindi lamang hinirang na bansa. Higit sa lahat, ang tinutukoy ni Pablo sa Romans 9 ay ang spiritual Israel, ang mga elect, ang individual elect sinners na iniligtas ng Diyos. Napag-aralan rin natin sa Bible Doctrine 16 na ang role ng Ama ay to elect people of His own. Romans 8:28 hanggang Romans 11:36. At ito ay nangyari in eternity. At hindi pa nilalalang ang mundo. At ang role naman ng anak ay i-redeem in eternity ang mga inelect ng Ama. Romans 3:19 hanggang Romans 5:21. At ang role o trabaho naman ng Espiritu ay sanctify, regenerate ang ibinigay ng Ama at anak. Romans 6:1 hanggang Romans 8:27. Kasama na ang Romans 12:1 hanggang Romans 5:15 hanggang Romans 15 verse 13.
Ito ang covenant of grace ng triune God sa walang hanggang para sa mga elect. Continuation na po tayo ng pag-aaral, mga ka-truth seeker. Dito sa Bible Doctrine 17 dito sa Bible Doctrine 18 ay pag-uusapan naman natin kung paano nagpipit-in, sumasang-ayon, tumutugma, umaakma ang role ng Ama, trabaho ng Ama, sa Romans 8:28 hanggang Romans 11:36, sa usapin ng pattern at clay o gospel of sovereign grace sa Romans 9. Paano nga po tumutugma ang Romans 9 sa role ng Ama? Una po, mga ka-truth seeker, Paul extols the Father's eternal blueprint of electing love. Romans 8:28 hanggang 39. Sa Romans 9, mababasa natin na sa walang hanggan hindi pa nilalalang ang lahat, ay inihayag na ng Ama ang eternal blueprint ng kanyang electing love. At kung iuugnay natin ito sa Romans 8:28 to 39, ay makikita natin na ipinagbubunyi, dinadakila, itinatanghal ni Pablo ang eternal blueprint of electing love ng Ama. Paano dinakila ni Pablo ang electing love ng Ama? Number 1, all things that happen to us, good or bad, are for our benefit. Romans 8:28. TPT translation. So we are convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives. Meaning, masama man o mabuti ang nangyayari sa atin, mga ka-truth seeker, ito ay para sa ikabubuti natin. Ito ay para sa benepisyo at kapakinabangan natin, mga ka-truth seeker. Ito ay para sa ikalalago nating espiritual. Ito ay para mas matuto at maituwid tayo sa mga mali natin. Ito ay para madisiplina tayo sa kung ano lang ang tama at akma na dapat nating isipin, gawin at salitain. Ito ay para sa mas ma-develop at mas ma-refine tayo sa ating gawi-ugali. Ito ay para mahayag ang praise at glory ng Diyos sa buhay natin. Number 2, paano dinakila ni Pablo ang electing love ng Ama? Number 2, there is now no condemnation for the regenerated elect. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Wala nang hatol pa at hindi nahatulan sa impyerno at kaparusahan ang mga lumalakad sa Espiritu, ang mga regenerated. 1 Corinthians 3:15, kung ang gawa ng tao ay masunog, ng mga mananampalataya ay masunog, malulugi siya. But he himself shall be saved. Pero ang kaluluwa niya ay maliligtas. Dito pa lang pinakikita na sa judgment, bema judgment ng Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi siya hahatulan para sa impyerno at kaparusahan. Hahatulan ang mananampalataya hindi dahil sa impyerno ka dadalhin. Hahatulan ka ng Diyos, yung mga mananampalataya for a reward. 1 Corinthians 3:16, know ye not that you are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? Paano ka susunugin ng Diyos? Yung mga mananampalataya, templo yan ng Diyos. At nananahan ang Espiritu ng Diyos. Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kakampi na natin, sino pa ang laban sa atin? Romans 8:33, we shall lay anything to the charge of God's elect. Sino pang hahatol at mag-aakusa sa mga hinirang ng Diyos? Alam naman ng Diyos na nag-justified sa atin bago pa tayo lalangin at bago pa lalangin ang mundo. Romans 8:34,
Who is he that condemneth? Sino lang ang makakahatol sa atin? Wala. Kahit si Satanas, kahit kapitbahay, kahit sino, kahit kaibigan, walang makakahatol sa atin. It is Christ that died. Yea, rather, that it is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Kapatid, si Kristo na mamagitan sa atin, nakaupo sa kanan ng Ama. Sino pang hahatol sa atin para sa kaparusahan sa impyerno? Na another thing, paano dinakila ni Pablo ang electing love ng Ama? The elect will naturally love all that pertains to God and the spiritual life. Romans 8:28 TPT translation, for we are His lovers. Tayo ay mangingibig ng Panginoon. Naturalesa sa atin ang ibigin ng Diyos. Naturalesa sa atin ang likas sa atin ang ibigin ng truth. At lahat ng may kinalaman sa spiritual thing. Madali tayong ma-attract. Madali tayong sumunod pag spiritual things ang pinag-uusapan. Another thing, paano dinakila ni Pablo ang electing love ng Ama? The elect were predestined to conform to the image of Christ. Romans 8:28, sabi dyan, who have been called to fulfill His designed purpose. Ano yung design purpose ng Ama sa atin na tinawag tayo to fulfill this design purpose? Romans 8:29. Ito yung design purpose ng Ama sa atin. He also did predestinate us to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ, the firstborn among many brethren. Upang tayo makalarawan ng anak ng Diyos. Meaning, ang mga elect ay tinalaga ng Ama noong una pa, predestinated, o itinadhana, foreordained, at makamtan nila ang pangako ng pagtubos, promised redemption ni Jesus, meaning, inaring ganap na tayo ng Ama sa walang hanggan, bago palalangin ang lahat sa pamamagitan ng promised redemption ni Jesus sa Ama. At ang mga inelect ay makakalarawan na ni Jesus. Another thing, paano ginglorify, pinagbunyi ni Pablo ang electing love ng Ama? The elect will surely be glorified through all the ups and downs. The elect will surely be glorified through all the ups and downs. Romans 8:30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Past tense lahat. At tayo ay tinalaga, mga ka-truth seeker, sa glory at kaluwalhatian dahil sa redemptive work ng Panginoong Hesus. Knowing this, we may boldly say, if God be for us, who can be against us? Another thing, mga ka-truth seeker, is this. Paano pinagbunyi ni Pablo ang electing love ng Ama? Nothing separates us, or nothing separates the elect from Christ's love. They are more than conqueror. Romans 8:35. Who shall separate us from the love of God? Sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo na inilaan niya sa atin? Tribulation, paghihirap ba? Distress, depression ba? Persecution, tagutom ba? Nakedness, kahirapan ba? Peril, kapahamakan ba? O sword? As Romans 8:36,
As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for thy slaughter. Kami halos pinapatay araw-araw sa pangangaral ng salita ng Diyos. Romans 8:37, sabi diyan, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Yes, naghihirap kami. Yes, pinipersecute kami. Yes, dahil naglilingkod kami sa Panginoon, nagugutom kami. Sabi ni Pablo, pero hindi natin mababali ang katotohanan. That at the end of the day, we are more than conquerors. Romans 8:38, for I am persuaded, tiyak ako, sigurado ako, walang kamatayan, walang buhay, walang anghel, walang prinsipalidad, walang kapangyarihan, walang sino mang pangkasalukuyan o sa darating man, walang kataasan, walang kailaliman, walang nilalang na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na inilaan ng Diyos, sa special na pag-ibig na inilaan ng Diyos sa atin, na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Balik tayo sa tanong na, kung paano nagpipit in o sumasang-ayon o tumutugma ang role ng Ama sa analogy ng potter at clay o sovereign grace ng Romans 9. Una, Paul extols the Father's eternal blueprint of electing love. Romans 8:28-39. Number 2, Paul shows that Father's election by race does not guarantee His election by grace. So, dito na po tayo. Romans 9:2. Sabi diyan, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Meaning, labis-labis ang kalungkutan ko sa inyo bayang Israel, na ang mga Hudyo, ang mga Israelita na aking lahi, at ang pagnanasa at pananalangin ko sa inyo ay maligtas nawa kayong mga kababayan ko. At pinagdiinan ni Pablo ang pribilehiyo bilang bansang Israel. Romans 9:1-5. At sa Romans 10:1-3, muling binanggit ni Pablo ang kanyang labis na kalungkutan at kabigatan para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayang Hudyo o Israel. Dito naman ay pinagdiinan niya ang maling akala at pangunawa ng Israel. Sabi ni Pablo, may kasigasigan kayo, Israel, para sa Diyos, ngunit hindi naaayon sa kaalaman. Sinasa-isang tabi nyo ang righteousness ni Jesus at sa halip ay nabuhay kayo sa sarili nyo righteousness. Romans 10:1-3, brethren, my heart desires and prayer to God is that you may have seal of God, that they might be saved, that you might be saved. For I bear them record that they may have seal of God, but not according to the knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Romans 9:4, na kayong mga Israelita ay ayon sa pagkupkup o adoption. Ito yung mga blessing na nasa inyo bilang bansang Israelitang pinili ng Diyos. Meron kayong glory na wala sa iba, at may tipan kayo sa Diyos. At ang pagbibigay ng kautusan o law o commandments ay nasa inyo, at ang karapatan ng pribilehiyo ng paglilingkod sa Diyos ay nasa inyo. Pati na ang pangako ng pagliligtas ng Diyos ay nakalaan sa inyo. Kayo ay mula kay Kristo. Lahi kayo ni Kristo, ayon sa laman. Kristo na Diyos na maluwalhati magpakailanman. Romans 9:6. Sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Romans 9:7. Sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawaging ang iyong binhi. Ano pinupunto dito? Meaning, hindi porket anak ni Abraham silang lahat, ay mga anak na o hinirang na automatically.
Hindi porket sila ay bansang pinili, lahat na ng Israelite ay hinirang at ligtas na. Walang ganon mga kapatid. So ano yung pinupunto natin mga kapatid? Ano? Sa ating pinag-aralan, Paul shows the Father's election by race does not guarantee his election by grace. Yes, pinili ni Pablo ang Israel bilang isang bansang bayan niya. Pero ang eleksyon at kaligtasan is not by race. It is by grace of God. Sana maliwanag yan mga kapatid. Ano? Sabi dito, Romans 9:9. Ano? Ayon sa panang ito'y paririto ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki, si Isaac, anak ng pangako. Siyang ligtas, hindi si Ismael, na anak ni Abraham. Hindi porket anak ni Abraham, ligtas na lahat si Ismael at saka si Isaac. Ang inilek at iniligtas lang ng Diyos ay si Isaac. Yun yung pinupunto dyan. Romans 9:10. Ano? Sabi dito sa Romans 9:10, at hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihinan ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito ngayon ng ating ama na si Isaac, ay ipinaglihi at inianak si Jacob at si Esau. At pinili ng Diyos si Esau. Si Jacob, ano? At pinaglaanan ng Diyos ng less love si Esau. O ano? Romans 9:11. Ano? Romans 9:10. Romans 9:13. Si Jacob ay inibig ko, datapat si Esau ay aking kinaputan. Inibig ko si Jacob with a special love. Si Esau ay with less love. Meaning, hindi porket si Isaac ay hinirang ng Diyos. Lahat na ng anak ni Isaac ay hinirang at iniligtas ng Diyos. Ang eleksyon at redemption ng Diyos ay hindi nakabase sa race o lahi o sa bansang pinili. Ito ay nakabase sa grace. So, hindi lahat ng anak ni Jacob Israel ay anak sa pangako. Hindi lahat ng Israel ay hinirang at iniligtas. Sana po malinaw yan. Paul will sometimes use God's nationally elect people, Israel, as a parable to illustrate God's spiritual elect people, His saints. Pangatlo po, Paul views the Father's blueprint from an eternal perspective with the focal point on the immutable appointment of God's decree. Salvation is designed by the appointment of an eternal covenant. Sa Romans 9:6 hanggang 33, ipinalawanag ni Pablo ang blueprint ng electing love ng Ama mula sa pananaw ng pangwalang hanggan, na ang focus ay ang hindi nagbabago at hindi pa bago-bagong plano, pasya desisyon ng pagtatakda ng Diyos, God's decree. Pinupunto ni Pablo na walang usapan sa eternity na hindi sigurado at walang kasiguraduhan. Ang lahat ng plano ng Panginoon sa pagliligtas ay tiyak na tiyak ng Ama. At ang special love ng Ama na inilaan sa mga binukod niya ay sigurado sa covenant of grace na tinatag ng Ama ng Triune God. At ito ay absolutely walang kinalaman kung sila ay ipinanganak na Hudyo o hindi, at lalong walang kinalaman ng kanilang pagsunod sa lahat ng kautusan na nakalatag sa Mosaic Covenant. Hala? Romans 9:6-8, mga ka-truth seeker. Sabi diyan, not as though the word of God had taken none of effect, for they are not all Israel, which are of Israel. They which are the children of the flesh, these are not the children of God. But the children of the promise are counted for the seed. Mapapansin natin mga ka-truth seeker na sa Romans 9:6-8, ipinakita ni Pablo ang pagkakaiba ng mga Hudyo bilang isang nasyon na nasa ilalim ng Mosaic Covenant. At ang kaibahan ng God's elect people from eternity sa ilalim ng gracious covenant.
Meaning, hindi lahat ng Jewish people, nationally elect people, ay pag-aari ng Diyos, Ama. Hindi lahat ng Israelita ay hinirang na Ama. Dahil may mga pinaglaanan ng Ama ng kanyang leslab at ang mga ito ay mananatiling nabubuhay sa kasalanan at tinatawag na children of the flesh, sinful nature. At ang pinaglaanan naman ng Ama ng kanyang special love na pag-ibig ay tinatawag na children of the promise, spiritually elect people, the saints, sapagkat sila ay pinili ng Ama at ibinigay sa anak para sa kaligtasan. Sa Romans 9 to 13, ay ipinakita ni Pablo na si Abraham ay may dalawang anak. Hindi porket anak sila ni Abraham ay automatically spiritually elect sila. Si Isaac lang ang spiritually elect. At si Ismael, na anak ni Abraham, ay hindi elect. Ganon rin sa sitwasyon ni Isaac. Hindi porket anak ni Isaac si Jacob at si Esau, ay automatically spiritually elect na silang dalawa. Ang hinirang lang ng Diyos ay si Jacob. So it follows na hindi lahat ng Israel ay automatically spiritually elect. Si Isaac at Jacob ay talinghaga at kumakatawan sa mga spiritually elect. Si Ismael at Esau ay talinghaga na kumakatawan naman sa mga non-spiritually elect. At ang pagdedekri ng paghirang ng Ama sa kanila ay sa panahong tinitignan sila ng Ama na wala pa sa kalagayang matuwid o hindi pa matuwid, hindi pa sila gumagawa ng mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay naaayon lamang sa spiritual election, at ito ang matanghal at mataas, yung spiritual election ng Diyos, at manatiling hindi nakabase sa good work. Sa halip, ang spiritual election ng Diyos ay nakasalalay lamang sa Diyos na tumatawag, hindi sa ating tinawag ng Diyos na nakasalalay. Pangapat, Paul views the Father's blueprint from a time perspective, with a focal point on the historic unfolding of God's decree, mga ka-truth seeker. Ipinahayag rin ni Pablo ang blueprint ng paghirang ng Ama mula naman sa pananaw ng time continuum, na ang focus ay ang unti-unting paglalahad ng mga itinakda ng Diyos in time ay mangyayari. Halimbawa na lang mga Hudyo na nabubuhay sa panahon ni Pablo, in time of Pablo, sa tanong na paano maliligtas ang tao, lalo na ang mga Hudyo, ang sagot ni Pablo ay, it is election by grace, na naaayon sa gracious covenant ng Diyos. It is not by race, o dahil Hudyo o Israel ka. At lalong hindi dahil sa Mosaic covenant, kaya naligtas ka. Romans 10:4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believes. Romans 10:16, the Jews have not all obeyed the gospel. Meaning, hindi lahat ng Hudyo Israel ay sumunod at naligtas. Hindi lahat ay mananampalataya, so hindi lahat ng Israelita ay naligtas. Romans 10:16. Tanong, kung hindi pala automatically hinirang at hindi automatically maliligtas sa mga Hudyo bilang isang nasyon o bansa na pinili ng Diyos, ibig po bang sabihin na nagbago na ang plano ng Diyos? Ang sagot ni Pablo ay ito, hindi kailanman nagbago ang plano ng Diyos sa usapin ng kaligtasan at eleksyon. Noong pang walang hanggan, o hindi pa nilalalang ang lahat ng bagay nakaplano, nakadesign, itinakda na ng Diyos na ang eleksyon at paglililigtas niya ay hindi nakabase sa race at Mosaic covenant. Sa halip ito ay nakabase sa grace o gracious covenant ng Triune God na pinag-usapan ng Triune God sa walang hanggan, hindi pa nilalalang ang mundo. Romans 11:1. Sinasabi ko nga, sabi ni Pablo, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayang Israel?
Huwag nawang mangyari sapagkat ako man ay Israelita, sa binhi ni Abraham. Meaning mga kapatid, hindi kailanman mangyayari na magbabago ang plano, decree ng Diyos. Halimbawa na lang si Pablo na hinirang ng Diyos mula sa bayang Israel. Ang pinupunto ni Pablo ay ito: mula sa bayang Israel na bayan ng Diyos ay may mga spiritually inelect ang Diyos. Isa na nga rito si Pablo sa angkan ni Benjamin. Romans 11:2. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala na niya. God has not rejected His people whom He foreloved and foreknew. Romans 11:3. Sabi ni Elias, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiiwang nag-iisa na lang na anakbot pinili mo. Romans 11:4. Sumagot ang Panginoon, nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Meaning, tugon ng Diyos kay Elias, hindi ka nag-iisa, Elias. Sa panahong itong kasalukuyan ay may 7,000 pang mga propeta na natitira at naninindigan para sa akin. Sila ay hinirang ko sa pamamagitan ng biyaya. Romans 11:5. Sila ang remnant by grace, remnant elected by God. Romans 11:6 ay hindi sa mga gawa, sa ibang paraan ng biyaya ay hindi biyaya. Ano pinupunto dyan? Ang election ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi nakabase sa mabuting gawa. Hindi ko sila hinirang, sabi ng Panginoon, dahil sa mga gawa nila o gawa mo, Elias. Kayo ay hinirang, pinili ko, na ang tanging basehan ng paghirang ko sa inyo ay ang biyaya ko, hindi free will, hindi decision, hindi faith, hindi faithfulness, hindi good work, hindi obedience, hindi baptism, hindi church membership, hindi santo, santa, makakapagligtas o mag-e-elect sa atin. Romans 11:7, ang mga iba'y nagmatigas. Romans 11:8, binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakatulog ng mga matang hindi makakakita at mga pakinig na hindi makakarinig hanggang sa araw na ito. Meaning, may mga ibang Israelita na hindi hinirang ng Diyos at hindi pinaglaanan ng Diyos at itong mga hindi hinirang ng Diyos ay pinaglaanan niya ng less love niya. Ano ginawa ng Diyos? Pinagmatigas at binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog, mga matang hindi nakakikita at mga pakinig na hindi nakakaunawa hanggang sa araw na ito. At kung itutuloy pa natin ang pagbasa ng Romans 11:9 pababa, sinasabi ni Pablo na hindi lang mula sa mga Hudyo at mula sa mga Israelita ay humirang din naman ng Diyos ng mga Hentil in eternity na tinatawag nating remnant according to the election of grace. Panglima po na pinupunto natin, Paul proclaims the unsearchable wisdom, judgment, and ways revealed through the Father's electing love. Paano po ba nagkakaugma-ugma ang bawat talata paano po nauugma, tumutugma, sumasang-ayon ng Romans 9 sa role ng Ama? Number 5, Paul proclaims the unsearchable wisdom, judgment, and ways revealed through the Father's electing love. Makikita natin na nagsimula si Pablo, mga ka-truth seekers, sa pagdakila at pagbubunyi sa eternal blueprint ng electing love ng Ama sa Romans 8:28-39. Sa pamamagitan ng mga nangyayari sa atin, masama man o mabuti, ang lahat ay para sa ikabubuti natin at nagtapos rin si Pablo sa pagdakila, pagbubunyi sa eternal blueprint ng electing love ng Ama sa Romans 11:33-36. Sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang wisdom, judgment, ways, pamamaraan ng Diyos sa usapin ng electing love ng Ama ay unsearchable, mind-boggling, mahirap liripin, unawain ng ating finite mind. Mahirap tanggapin ng sinful, rebellious heart natin at mahirap maunawaan ng mga binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Romans 11:33 TPT translation, who could ever wrap the minds of man around the riches of God, the depth of God's wisdom, and the marvel of God's perfect knowledge?
Who could ever explain the wonder of God's decision or sets out the mysterious ways God carries out His plan? Romans 11:34, for who has discovered how the Lord thinks? Sino na ba nakadiscover kung paano mag-isip ang Diyos? Or kung paano naging wise ang Diyos? Na pwede ba nating bigyan ng advice ang Diyos? Romans 11:35, who has ever first given something to God that obligates God to pay Him something in return? Romans 11:36 ISB, for all things are for Him, meaning, ang Diyos Ama ang source ng lahat ng bagay, and by Him, meaning ang Diyos ang Ama ang sustainer ng lahat ng bagay, and for Him, meaning para sa Kanya at ukol sa Kanya at pag-aari ng Diyos Ama ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nagsiserve sa purpose at glory ng Diyos. Kaya po natin binigyang pansin ang role ng Ama sa pagliligtas ng makasalanan ay dahil mas nabibigyan pansin natin madalas ang role ng Panginoong Hesus at ng Holy Spirit sa usapin ng salvation sa panahon na ito. At kahit na ang trabaho role ng Ama sa work of salvation ay nabanggit sa Ephesians 1, hindi masyadong naipaliwanag dito ang lawak ng role ng Ama sa work of salvation. Hindi katulad sa Romans 8:28 hanggang Romans 11:36 na malinaw at malawak ang pagkakalatag ng role ng Ama sa usapin ng pagliligtas sa makasalanan. Kapag malabo ang pagkaunawa natin sa trabaho ng Ama sa work of salvation, magiging malabo ang pagkakaunawa natin sa role ng anak at ng Espiritu patungkol sa work of salvation ng Triune God. Tandaan natin na ang work of salvation ay nagsisimula sa Ama, mga ka-truth seeker. Bilang magtatapos ng Bible Doctrine 18, may I encourage you, sheep of God, na nawa ay mag-set aside tayo ng time na mag-take notes sa mga napag-aralan natin at basahin natin ang Romans 8:28 hanggang Romans 11:36. At ikumpara natin ang aral ni Pablo sa framework of sovereign grace sa Romans 9. Kapag ginawa po natin ito, hindi lang po natin mapapakain ang sarili natin ng spiritual food in order to grow. Ito rin ay paghahanda sa susunod nating pag-aaralan sa Bible Doctrine 19. Dahil sa Bible Doctrine 19 ay i-discuss naman natin kung paano tumutugma, sumasakto, sumasang-ayon ang potter at clay sa aral mismo sa loob ng Romans 9, 1-33. Magko-concentrate na po tayo sa Bible Doctrine 19 sa Romans 9, 1-33. Ano ang laman nito sa usapin ng potter and clay, sa usapin ng Ama. Kita-kits po tayo sa Bible Doctrine 19 with my prayer na nawa ay maunawaan natin ang mga pagpapalang espiritual ng Diyos na naaayon sa pag-ibig at grasya ng Panginoong Hesus. Relevance ng ating pinag-aralan Bible Doctrine 19. Eto po. Bible Doctrine 18 pala, sorry. Ang Bible Doctrine 18 ay nagbibigay ng encouragement sa atin, mga truth seeker. Na ano ang dinadala nating bigat, problema at suliranin. Ano mang kinatatakutan nating mangyayari sa hinaharap. At hindi man maganda ang sitwasyon natin ngayon, mga ka-truth seeker. Tingin man natin na wala ng way out para makalabas at malampasan natin ang death and hell ng buhay natin. Tiyak tayo na at the end, isang araw marirealize natin at di natin namamalayan na nalampasan na pala natin ang dagok ng buhay. Bakit po, mga ka-truth seeker? Dahil ang electing love ng Ama, ang lakas at maghahatid sa atin para makalabas tayo at malampasan natin ang lahat ng hopelessness, heartlessness, helplessness sa buhay natin. Kapit lang sa Ama nating Diyos at panalangin lang. Tiwala lang, huwag bibitiw. Magpatuloy lang. Pag nadapa, nagkamali,
nag-fail, di naabot ang pangarap, di nag-success, bangon lang at laban lang muli. Maglingkod lang na maglingkod. Gawin lang ang tama at akmang dapat gawin. Palagi lang gumawa ng makadiyos at makataong bagay. Dahil hindi ka bibitawan ng Diyos, niiiwanan man ng ating Ama, kahit isang saglit lang. Dahil nakalalay at palagi nating kasama ang Diyos. Dahil tiyak tayo na sa bawat hakbang natin, kontrolado, hawak at nasa kamay ng Diyos ang palaging ikabubuti natin. Summary statement ng ating pinag-aralan Bible Doctrine 18. The Father selecting love shall surely bring us to glory. Kapit lang, tiwala lang, huwag bibitin sa Diyos. Magigising tayo isang araw, nalampasan na pala natin ang bigat ng buhay at dago ng buhay. Good day and God bless po sa ating lahat. Kita-kits mo tayo sa Bible Doctrine 19. Good day po sa ating lahat.